maganda. Pero wala pong otoridad ang mga staff ng mambabatas ng senador na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa staff mo. E di magpalit na lang kayo, yung staff mo na lang ang senador, ikaw na lang ang staff niya. Kasi ayaw mo namang gawin yung trabaho mo. Yan na ho ang implikasyon ng mga sinasabi nila. So, yung mga larawan po na nagtatrabaho sila nung bago magpasko, nung kapaskuhan at bago magbagong taon, yan po ay lalong nagbibigay ng maraming katanungan. Ano ba ang inyong tinatrabaho noong mga panahon na yon? Ano ba ang inyong kinukumpuni? Pinupunan nyo ba ang mga blanko dito sa Final Bicameral Conference Committee report bago pirmahan o bago ninyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika? Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing dyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga ho kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma-papirma lang ng kahit ano. At ito naman yung panagutan. Tinutulungan ho namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Linalabanan natin ang fake news na GAA ang iprinisinta ni Pangulong Duterte. Wala po kaming iprinisintang GAA. Ang pinikita po namin ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released itong Final Bicameral Conference Committee report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 kahit unconstitutional. So yung mga larawang ipinakita ng Presidential Communications Office projecting that we have a working president, ano yung trinabaho nyo? Pagpuno nito? Ano yung trinabaho ninyo? Hinihingi po at humihingi ng paliwanag ang sambayan ng Pilipino. Kailangan nating sagutin ito. Nasagot po natin yung fake news, dinabanan natin, tinulungan natin ang Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko ho uli tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya tayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling to mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank, baka ho sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplihin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito. Hindi pwedeng itanggi. At ulitin ko yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
sumasakay sa issue dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya, bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka eh. Kamo, miyembro ka ng Makabayan Black eh. Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Yung miyembro ng Makabayan Black, salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinondena? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondenahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama, kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin. Huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad nung 4 na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga sa mga patlang at blangkong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming ipinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundina kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers. Napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Ungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong
sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan. Impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Tama si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito eh. Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador na pinasilip daw niya sa kanya mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee, wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo Di Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pangbubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, marami pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihang mag-budget ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas eh. Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, binito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun ha, dahil mula sa original na panukala ng Executive Department na 200 billion plus lamang ang program appropriation, nauwi ito sa around 800 billion. Bakit? Tinira na naman eh. Kinana na naman, minaniobra na naman ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Pero mas malalaho ito. Higit na po silang tumapang with impunity na. Wala na. Ang budget po natin, blanco. Tama si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po ang katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan, good morning, magandang umaga rin. Kay Leon Aldacay, magandang umaga. Kay Madison Betancourt, nasa DNA ho talaga, Madison, nasa DNA, nasa dugo nila. Kay Rodolfo Labaton Jr., kay Susan Martinez, kay Sheila Ibasan, at kay Nel Dalen. Checkmate silang lahat. Tama po yung term ninyo. I like your term. Checkmate. Checkmate na po dito. Yung mga fact-checkers, do something for the country. Minsan naman gumawa kayo ng kaunti para sa bansa. Do your fact-checking. Gumawa naman kayo. Para sa bansa naman. Para sa bansa naman. Lantaran na po tayong linoloko eh. Lantaran na po tayong binubudol. Araw-araw tayong binubudol. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Unahin naman natin ang interes ng bansa. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap. Kawawa naman yung kabataan Pilipino. Makikita natin kung paano tayo sinasalaula. Nariyan na kinuhaan ng 60 billion ng PhilHealth. Nariyan na kinuhaan ng 50 billion ng Land Bank. Nariyan kinuhaan yung 25 billion ng Development Bank of the Philippines. Nariyan na kinuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Nariyan na binigyan ng zero budget o appropriations ang PhilHealth ngayong taon. Sukdulan. Subalit hindi po sila nakontento. Kailangan tayong kumilos na. Labanan natin ito. Tahas ang pangbubudol. At grabe po yung guts at gal at yung temerity nung nagsabing fake news. Anong fake dito? Mismong reporter na ng UNTV na hindi namin kilala, yung Ashner Kadapan Jr. Sinabi niya pareho yung kopya na hawak niya, na kinuha niya mismo sa Senado, panay blanco.
Hindi kakayaning ipaliwanag ito legally. This is criminal negligence in full display. At kahit na sinong mambabatas, ang sasabihin hindi niya nakita, hindi sa hindi mo nakita. You were not doing your job. You were not faithful sa iyong oath of office na magsisilbi ka ng tapat ng naayon sa saligang batas. Tapat ba ito? Paliwanag ninyo, katapatan ba ito sa sambayan ng Pilipino? Kinakailangan itong pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng sabihin na utusan ko sa staff ko, bantayan yan. Magpalit kayo ng trabaho ng staff mo. Siya gawin mong senador, mag-staff ka na lang ng staff mo. Kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Hindi ho tayo sa nakikipag-away. Ayaw natin ng away. Subalit, hindi ko masisikmura na linoloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Pinagkatiwalaan kayo, pinairam kayo ng mandato, gawin naman ninyong tama yung trabaho nyo. This is a very important piece of legislation. Mahalaga ito. Budget ito eh. Bakit? Pagdating sa mga ayuda ninyo, aprobado. Bakit pagdating sa hearing patungkol sa mga ayuda ninyo, present kayo? Bakit pagdating sa Final Four ng Bicameral Conference Committee, blanco, pirmado pa rin ninyo? Yan ang ating dapat panagutin. Pagdating sa mga unprogrammed appropriations or pet project ninyo, sa PDAF ninyo, pork barrel ninyo at ayuda budget ninyo, nakabantay kayo. Bakit pag interest na ng mamamayang Pilipino, nagtutulog-tulugan kayo? Singilin po natin mga kababayan. Singilin po natin. I know many people will become upset because of what President Duterte conceded, and I was part of those who revealed this one. Maraming magagalit. At marami ho nagsabi sa akin, baka pagtulong-tulungan ka niyan sa kanilang mga balwarte, hindi ka tulungan, hindi ka iboto. Hindi na po eleksyon lamang ang nakataya rito eh. Kinabukasan na po ng sambayan ng Pilipino. And it is my duty, in my humble capacity as a lawyer, na ipaliwanag sa inyo, pasimplihin at dalhin ang mga mahalagang usaping panlipunan kagaya po ng pambubudol na ginagawa sa atin ng administrasyong ito. Alam ko kagaya ko na nanonood at nakasubaybay, galit na rin ho kayo. Hindi po namin kaya ng kami lang. Magtulong-tulong po tayo. Maisog ng linahad ni Pangulong Duterte ang anomalyang ito. Grabe ho ito. Grabe ito. At hindi may tatanggi ito dahil recorded po yung kanilang signing, di po ba? Isang nakadecorate pa yung Malacanang nung signing. Ito po pinirmahan nila, blanco. Ating tanungin, sino ang nag-isip na iwanang blanco ito? At higit sa lahat, sino ang nagpuno o nag-fill up ng mga blankong ito? Kinakailangan malaman natin, panagutin natin, criminal po iyan. Hindi pwedeng walang naglagay niyan. Dahil tama naman yung Malacanang eh. Tama o yung Malacanang. Wala akong blanco sa GAA. Pero nakalimutan nila, dahil salita sila ng salita, tanungin natin, sino nagpuno ng mga blankong ito para hindi naging blanco ang GAA? Alam ninyo, pinirmahan ninyo eh. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA, wala nagsabi. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA. Ang sinasabi natin, panay blanco, itong final document na naging pundasyon ng GAA. And banggitin ko lang din, sinabi sa akin kanina na nagpahayag ng salita si Senator Bato de la Rosa. At sinabi niya na hindi siya pumirma at nakita din niyang blanco ang Bicameral Conference Committee report. So, yung isang nagsasabing siya ay miyembro ng Makabayan Bloc, wag na ho nating lansihin muli ang Pilipino. Hindi po makabayan ang puso nyo. Inantay nyo pa si Pangulong Duterte, inantay nyo pa si Congressman Sid Unga bago ka nagsalita. Pero kung hindi inilabas ito ng maisog na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ka namin maririnig. Kabahagi ka rin ng malaking conspiracy. Kabahagi ka rin ng malaking cover-up. Yan ang katotohanan.